Ika-54 na kabanata, ang hari. Matapos sabihin ni Jinwoo ang napili niyang command phrase na arise, upang gamitin ang shadow extraction, na puno ng maitim na usok ang paligid at tila mas lumakas ang ihip ng hangin. Samantala mabilis namang kumilos si Bar-Uka at hawak ang dagger niya, tumalon ito patungo kay Jinwoong nababalutan pa rin ng itim na tila usok. At sinabing tigilan na nito ang pagtatago, dahil wala din itong magagawa. Bago pa nga tumama ang atake ni Bar-Uka, biglang lumitaw si Igress sa harapan ni Jinwoo at sinangga ito. Hawak ang espada umatake si Igress, kay Bar-Uka na agad namang nakailag, isinangga ni Igress ang kanyang espada, at nakahandang protektahan si Jinwoo, ang kanyang hari sa lahat ng oras. Samantala sumigaw ng napakalakas ang wala ng buhay na katawan ni Kim Chul, habang unti-unting lumalabas ang asul at itim na tila usok sa katawan nito. Nakatingin dito si Jinwoo habang unti-unting nagkakahugis ang mga usok. Makalipas nga ang ilang sandali, tumayo na ang bagong Shadow Soldier, at lumuhad ito sa harapan ni Jinwoo. Nag-notify ang system na matagumpay na niyang na-extract ang Shadow Soldier, at dahil si Kim Chul ay isang malakas na hunter at nabibilang sa mataas na antas. Mas malaki itong dihamak sa mga karaniwan niyang kawal. At dahil din doon siya ay nasa rank ng knight, kung saan di tulad ng infantry soldier niya, maari itong bigyan ng pangalan tulad ni Igress. Blanko ang ekspresyon ng bagong knight ni Jinwoo, na natili itong nakaluhod na tila naghihintay ng pangalang ibibigay sa kanya ng kanyang hari. Naisip ni Jinwoo na dahil Kim Chul ang Korean name nito, na ang kahulugan sa Tagalog ay bakal, ibinigay niya dito ang pangalang Iron. Na tulad ng bakal malakas at matibay, na di basta-basta mabubuwag, matapang at handang lumaban anumang oras niyang tawagin. Samantala muli namang sumugod si Bar-Uka, at sinabing huwag itong patuloy na ma-distract habang sila ay naglalaban. Sinangga ng isa sa mga kawal ni Jinwoo ang atake nito, na dahil naman sa lakas ng impact ay naglaho na kasabay ng pagsabi ni Bar-Ukang, hindi siya kayang pigilan ng mahina niyang infantry soldier. Tumingin naman dito si Jinwoo, at dahil handa na muling makipaglaban, sinabi nitong alam niyang hindi sapat ang lakas ng pangkaraniwang kawal lamang upang lumaban dito. Tumayo naman si Iron at nagpakawala ng malakas na kapangyarihan, at ginamit ang kanyang skill na Taunting Cry. Ang Taunting Cry o Shout of Provocation, ay skill kung saan nagagawa ni Iron na tuyain ang kanyang mga kaaway, na nag-uudyok sa kanila na atakihin siya ng hindi nag-iisip, ngunit ang kasanayang ito ay hindi gumagana laban sa mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanya o may matalas na pag-iisip. Ang mapekto naman sa dungeon boss at leader ng mga Hayeki na si Bar-Uka, ang skill ni Iron. Nakatawa si Bar-Ukang sinabi na may lumitaw na namang nakakatuwang nilalang, at dahil sa epekto ng skill na Taunting Cry sinabi nitong si Iron ang uunahin niyang patayin. Mabilis ang kilos na sumugod si Bar-Uka kay Iron gamit ang dagger, ngunit nasangga naman ito ni Iron. Matapos sanggahin ang atake ni Bar-Uka, buong lakas na inatake ito ni Iron gamit ang kanyang palakol na sandata, na nailagan naman nito. Tumawa ng malakas si Bar-Uka at sinabing napakabagal ni Iron, kung kaya wala itong laban sa kanya. Nakangiti namang tumugon si Jinwoo, at sinabing kung ganoon, paano kaya kung silang tatlo ang magkakasabay na umatake sa kanya. Unang sumugod si Iron gamit ang malaki at mabigat niyang sandata, habang sumunod naman si Igress hawak ang kanyang espada, at si Jinwoo na gamit ang kanyang dagger. Samantala hindi naman makapaniwala ang mga kasama ni Jinwoo sa kanilang nakikitang labanan, tila nananaginip sila. Dahil ni minsan ay hindi pa sila nakakita ng ganoong labanan, o nakarinig man lang ng ganoong klaseng paglalaban, kahit pa nga sila ay mga hunter. Natanong ni Song Yi kay Heejin, kung ganoon ba talaga maglaban ang mga hunters, dahil masyadong brutal at madugo ang labanang nasasaksihan niya ngayon. Sumagot naman si Heejin at sinabing, kung ganoong kahirap at klaseng laban ang pagdaraanan ng mga normal lamang na hunter, imposibleng makakuha siya ng lisensya. Dahil ang klase ng laban na nakikita nila ay masyadong malayo sa mga labang alam nila, ang mga halimaw sa kanilang harapan, at ang mga Shadow Soldier at Shadow Beast na iyon ay sobrang lalakas. Na kahit pa nga isa siyang B-rank hunter, ay siguradong wala siyang magiging laban. Mabilis ang bawat kilos ni Igress, at bawat pagwasiwas ng espada nito, ay tiyak na magdudulot ng malalang pinsala kung matatamaan ka. Bagamat nakakaiwas pa si Bar-Uka, halatang nahihirapan na ito sa pakikipaglaban, muling umatake si Igress na muli nitong naiwasan.
Habang nabigyan naman ng pagkakataon si Jinwoo na mapatamaan si Bar-Uka, gamit ang dagger na may epektong pagkaparalisa at pagdurugo sa mga natatamaan nito. Seryoso na ang mukha ni Jinwoo, dahil bagamat nataman niya si Bar-Uka at nailagay ang mga epekto ng dagger, napansin niyang napigilan nitong matamaan ng kritikal sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Bahagyang lumayo si Jinwoo, habang muling naghahanda sa susunod niyang atake. Galit naman si Bar-Uka, at dahil sa malakas na panlaban ng katawan nito sa lason ay napawalang bisa ang mga epektong inilagay ni Jinwoo. Nagngangalit nitong sinabi na nakakainis na ang pagpupumilit nilang lumaban, gayong lahat naman sila ay mga basura. Kalmado pa rin si Jinwoo nagsalita habang nakatingin kay Bar-Uka, at sinabing hindi iyon ang oras para magreklamo siya, bagkus bakit hindi nito tingnan ang kanyang paligid. Nakita naman ni Bar-Uka ang kalagayan ng kanyang mga kawal na Hayeki, na lalo nitong ikinagalit, hindi may pinta ang mukha nito dahil halos naubos na ang mga Hayeki. Na kanina lamang ay malalakas pang nakikipaglaban, at tila kayang-kaya pang makipagsabayan sa mga shadow soldiers ni Jinwoo. Tinuyapan ni Jinwoo at lalong ginalit si Bar-Uka, sa pagsasabing yan lamang ba ang kayang gawin ng mga kawal mo. Halos sumabog sa galit si Bar-Uka, at hindi na napigilan pa ang sarili, kung kaya mabilis nitong sinugod si Jinwoo, at sinabing maglalaho lahat ng shadow soldier na iyon, kapag napatay na niya ito. Nakatingin naman si Jinwoo at mabilis na hinawakan ang kanyang dagger, at saka inihagis ng ubod ng lakas, papunta kay Bar-Uka. Inakala naman ni Bar-Uka na basta lang inihagis ni Jinwoo ang dagger para patamaan siya, kaya nakatawa nitong sinabing isang malaking katangahan ang pagbato nito sa kanyang dagger. Hindi naman nagpatinag si Jinwoo at nang malapit na kay Bar-Uka ang dagger, ini-activate na nito ang kanyang Dominator's Touch. Nanlaki ang mata ni Bar-Uka nang mapansing bumilis ang dagger, na tila kinokontrol patungo sa direksyon niya. Matagumpay namang nasangga ni Bar-Uka ang dagger ni Jinwoo gamit ang kanyang sandata, ngunit sa kasamaang palad nawasak ang kanyang dagger. Gulat na gulat si Bar-Uka sa nangyari, lalo pat hindi niya inaasahang mawawasak ang kanyang sandata ng ganoon na lamang. Samantala, mula sa likod lumitaw si Iron at hinawakan ng mahigpit si Bar-Uka, upang mapigilan ito at nang hindi na makakilos pa. Mula naman sa kabilang banda nagcast ng spell ang mga Shadow Magician, at pinagsama-sama ang malaking bowl ang apoy sa kainihagis kay Bar-Uka. Yumanig ang buong paligid kasabay ng pagsabog ng malakas na apoy, makalipas ang ilang sandali hamupa na ang apoy, makikita si Iron na hawak pa rin ng mahigpit si Bar-Uka, ngunit ubod ng lakas na nagpupumilit na makawala. Matagumpay na nakaalis si Bar-Uka mula sa pagkakahawak ni Iron, galit na galit itong nagpakawala ng malakas na enerhiya, at buong lakas na sumigaw nang papatayin niya lahat. Akmang susugod muli si Bar-Uka, nang biglang lumitaw si Jinwoo, at gamit ang dagger ay sinaksak ito ng malalim, sapat upang magtamo ito ng kritikal na pinsala. Saka nakangiti at tila siguradong sinabi ni Jinwoo, na mukhang ito na ang wakas ng kanilang laban. Mahigpit namang hinawakan ni Bar-Uka, ang kamay ni Jinwoo may hawak ng dagger na nakatusok pa rin sa kanya. Tila hindi pa rin sumusuko si Bar-Uka, at nagbabadyang pang umatake, habang isinisigaw na, sino ba sa akala ni Jinwoo ang kaharap niya. Mula sa likod gamit ang sandata ni Iron, inatake niya si Bar-Uka ng ubod ng lakas, na halos nagpabaon dito sa lupa, na naging dahilan kaya tuluyan na itong nawalan ng buhay. Nakatingin ang lahat sa nakadapa at wala ng buhay na leader ng mga Hayeki at boss ng Red Gate Dungeon na iyon. Sa harapan ay nakatayo si Jinwoo habang nakatingin kay Bar-Uka, ay sinabi nitong katulad ng sinabi niya, ito na ang katapusan ng laban nila. Napabuntong hininga si Jinwoo, habang sinasabing sa wakas natapos na ang lahat, nag-notify naman ang system at sinabing napatay na ang dungeon boss, at nag-level up na muli si Jinwoo. Bagamat nagulat sa mga pangyayari na kanilang nasaksihan ang mga kasama ni Jinwoo, tila naman nabunutan ang mga ito ng tinek, lalo pat natapos na ang laban. Ngunit walang ano-ano ay muling itinaas ni Iron ang kanyang sandata, at muling inatake ang wala ng buhay na si Bar-Uka. Pinigilan naman ito ni Jinwoo at pinagsabihang tumigil na dahil tapos na ang laban. Nasabi na lang ni Jinwoo sa isip, na kahit panganagi ng Shadow Knight si Iron ay tila sakit pa rin ito sa ulo. At sinabi ni Jinwoo nag-aalala siya sa hinaharap ni Iron bilang knight niya. Napapaisip namang nakatingin lamang si Iron sa nakatalikod na si Jinwoo,
at tila hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Tumingin ito kay Igres na tila nagtatanong, ngunit hindi naman ito pinansin ni Igres, na nagbuntong hininga lamang saka umalis na. Nagtataka pa ring naiwan si Iron, napatingin ito sa mga infantry na shadow soldiers at tila nagkaintindihan ang mga ito, saka itinaas ang kanilang mga kamay, na tila nagdidiwang sa kanilang panalo. Tumingin si Jinwoo sa apat na mga kasamahan, at inaya na ang mga itong bumalik. Nagtataka naman sina Go Myung-wan, at Yeon Ki-jung, at napapatanong kung saan sila uuwi. Nang biglang lumitaw ang isang asol na bola, unti-unti nga itong lumalaki at makalipas ang ilang sandali ay tila lagusan itong nagbukas, matapos matalo ni Jinwoo ang dungeon boss. Itinuro ni Jinwoo ang kulay asol na lagusan, at sinabing makakauwi na sila at makakalabas doon. Tuwang-tuwang naglulukso sina Songyi at Heejun, habang napaupo naman sa labis na tuwa si Go Myung-wan, napapaiyak naman si Yeon Ki-jung nang makita ang lagusan. Napatingin lamang si Jinwoo sa bangkay ni Bar-oka, habang iniisip kung ano ang gagawin niya dito.